Maluluha talaga ako doon. Oo. Talaga ang hirap na dinanas namin. Grabe, mula nang maliliit sila. Tapos yung mga kamag-anak nila. Ano sa amin, hindi kami tinutulungan ng aming mga kailangan. Talagang solo kayo, no? Parang proud pa sila na kabit yung ama nila. Ama ng anak. Sasabihin pa, maganda yung yung kabit ng papa nyo. Sana yun lang ang ina nyo. Grabe naman. Tapos sasabihin, mga anak ko pa, original na anak ng asawa ko, sabihin, mas maganda yung kabit ni papa mo, may anak na doon. Hi, good morning. Isang maulang tanghali sa inyo pong lahat mga ka-KSP katawang sa paglingap. Ito pong muli sa Efren Espanyol. Excuse me. And syempre kasama natin si Madam Reyna. Good morning, Madam Reyna. Good morning po. Ayan, isang maulang tanghali po sa inyo pong lahat, no? Ngayong umaga, ngayong tanghali po, bibisitahin natin ngayon, Madam Reyna, yung bahay na pinagagawa natin para sa magkakapatid doon sa pamilya ni Rowena at Kambal, no? Apo. Bali, 5 days tayong di nakapunta rito, no? Naasahan natin na may maganda ng development doon sa bahay. Ang gusto kasi ni Ma'am Cristina Baltasar, mailagay na yung bubong para nga naman kung may bubong tulad ngayon, maulan. Kahit maulan, nakakagawa sila nung yung mga karpintero, sina Kuya June, no? So, tingnan natin. And kasi gumawa sila ng tawag doon, yung pang-itaas ba, yung beam ba yun? Pagkatapos nun, pag tumigas na yun, maghapon lang yata yun, 2 araw. Then, isusunod doon yung mga good lumber na kahoy, no? Doon sa taas, pamakuan ng bubong, ng yero. Yun ang isusunod nila. Kaya ngayong umaga, siyempre, kahit nga po medyo hindi maganda ang panahon, maulan, kung nakakapote ako, si Madam Reyna, hinubad yung kapote dito sa U-box ng motorsiklo natin. So, ayun ha. So tara. Let's go na po. Go na. Thank you. God bless. And siya nga pala, shout out sa lahat ng ating mga KSP abroad ha. Shout out po sa mga viewers natin dyan. Sa followers and viewers. Yeah, no? po. Saka po sa lahat ng shout out. Marites ng Ordinaryo. Hi, hello. How are you? Sino yun, Marites? Si Marites daw po. Isa daw pong tagahanga mo. Doon sa pawn shop? Opo. Noon pa po yun. Nagpapabati sa'yo. Shout out kay Ma'am Marites. Kay Ma'am Marites ng Ordinary Pawn Shop. Ayan. Maraming salamat. Thank you, kaibigan ko yung dumanay na Raptor. Kailan kayo tayo magkakaroon ng Raptor, ano? Opo. Kung dumaan na yan, no, kaibigan ko. Pambili po tayo niyang laruan. Laruan muna. At least meron na. Wala naman bayad yung mangarap eh. Opo. Tax free naman eh, di ba? Yes. Okay, free. Tara. Let's go na po. Go. Pasko, tuloy-tuloy lang ang saya, tuloy lang ang serbisyo, mga kabarangay. KSP TV, magsisilbing karamay. Daramanan natin ang lamig ng hangin, mga tala sa langit ay magniningning. Pasko ay salubungin, ipagdiwang natin. KSP TV, kasama natin. Eto na, nakatayo na. Ayan, nakagawa na sila ng beam. Ang kasunod niyan paglalagay na ng mga pamakuan sa itaas para mailagay na po yung yero dito. Ayan, good morning, gandang umaga. Kumusta ka, Kuya June? Medyo kala ko di ka makakarating at lakas ng ulan kanina, ano? Lakas ng ulan kanina. Ang tawag doon sa ginawang pang itaas? Ito. Biga ang tawag diyan. Pag natapos yung biga na yan, kasunod niyan yung mga papatigasin pa yan, ano?
Isang araw lang po. Isang araw lang yan titigas. Ano ngayon? Lunes. Lunes po. So mga Miyerkules, pamakuan na. Yung mga kahoy na napamakuan na, no, Kuya Jun? Okay. Ito na yung kusina nila. Morning, ma'am. Ayan, may pintuan dito sa kusina, yung balkon, ito yung kusina, may pintuan dito. Ayan, hindi pintuan, sorry, bintana pala. Ayan, ito may pintuan sa kusina. Ito, papasok ka ng kusina nila. Ito yung pintuan. Ito yung pintuan ng kanilang kusina. Ayan, diretso ka rito. Diyan may bintana. Diyan. Ito naman papunta sa sala nila. Ito yung kabuuan ng kanilang kusina. Dito ilalagay to bintana to. Hindi lalagay diyan ano. Kuya John, ang ilalagay natin dito steel matting, di ba? Steel matting. Yan, para mapresko yun, steel matting din yun. Ayan, tapos dito na yung nakalagay yung lababo nila at yung lutuan. Ito naman, Madam Reyna, yung kanilang CR, ano? Yung kanilang comfort room doon. Yun ang pintuan. Ha? Kaya nga, yung kanilang comfort room. So, pag natapos na itong ginagawa nilang ito, Madam Reyna, papatigasin yan maghapon. So, Martes bukas, no? Mga Miyerkules, maggagawa na sila nung paglalagay ng kahoy sa itaas, no? Pamakuan na ng yero. Para kahit maulan, nakakagawa sila kapag kami, ano na, may bubong na, ano? Opo, magtatag-ulan. Oo, magtatag-ulan na pati. Kalangan natin, dahil makakapunta rito at lakas ng ulan kanina, no? Napakalakas ng ulan kanina. Kuya, yung ano, yung yero nito, sa kabahayan, anong size ng yero? Ano lang po sana, 8 Ha? po ang haba. Ano? 8 po ang haba, 8. Ah, 8. Opo. Ilan ang yero ng kabahayan? 20. 20. Tapos 10 po dito sa kusina. Okay. Size lang po ang haba. Ano? Okay. So, bibili ako ng yero, 20 piraso, Na 8. sa kabahayan na 8. Opo. Tapos 10 naman dito sa kusina na 6. 16. Ah, okay, very good. Tapos yung pako, Ano lang diba? po, mga umbrella po, mga 5 kilo lang po yan. 5 kilong umbrella. Okay. Gawin po yan ng 6 para siguro hindi na magkulang. Ah, okay. 6 na kilong umbrella. Opo. Okay. Wala na, yero umbrella, no? Yun lang, ano? Yun lang po. O, tapos, bali ilan ang bintana natin, Kuya Jun? 2 dun sa, Ano po ito lahat? 4. ha? 4 na bintana. Pera yung lalagyan natin ng ano. Pero yun doon sa lugar na yun, steel matting yun eh. Steel matting na po yun. Oo. Tapat ng lababo nila, no? Tapat ng lutuan doon, steel matting, no? Para kung sakasakaling may usok, Saka pa yung sa kubi. may ano. May isa pa pong kubi. Ano doon? Ha? Bintana. Ah, sa kubeta, oh. Yung maliit lang yun. Yan po yung lalagyan natin decorative. Ay, okay. Ito yung panlagay sa kubeta, o ano? Ayun po. Tama, oo. So, ganun ang ano natin, ano? So, itong bintanang yon, di ba pwedeng madoble yan o ganyan na yung kaliit? Sige lang po talaga yan dyan sa Tapat ng balkon, ano? Maliit lang Tapat po ng talaga. balkon. Yung po sa- So, ang standard size na bintana, yung 2 dun. Opo, ito. Sa kwarto tsaka sa sala. Tapos itong dito, ano? Opo. Bali ang nandyan kasi, di ba, nakita mo yung kay Ate Dayan ng bintana, maliliit yun. Yung pala, pinagdodoble. Doble yun po. Oh, doble yun, ano? So, standard yung doon Bali, dalawa. ano po yan? Oo. 5. Oo. Ito po lahat. Oo. Ito po lahat. 7 Itong jealousy. jealousy. Okay. Dito kasi sa harap, kuya. Dito. Oh, bali, ano to? 4, ano? Opo, 4 po yan. 4. 2 dito, 2 din doon, ano? Tapos, dito sa sala naman, kuya, yung maliit lang, ano? Maliit lang. Hindi na dodoblihin, ano? Ito po yung tiris. Oh, dito hindi na doble, ano? Doble doon sa kusina, ano? Kaya yung 2 doon, doble po. Doble. So, bali, 7. Balik ito po. Okay. 3 doble at 1 hindi doble, no? Okay, very good.
Tapos kuya, yung pintuan talaga, ano ba talagang standard ng size ng pintuan? May mga comments kasi na maliit daw talaga yung pintuan natin. Ano ba talagang... Kung malaki ang bahay, pinalaki yan. Ha? Maliit naman po itong bahay eh. Maliit naman. Itong bahay. Oo. Maliit naman. Oo. Pasok naman lahat ng tao dyan, ano? Ay, pasok na. Okay. Malaki na nga yan. Ha? Ito si Madam Reyna. Pag nakita mo ang bahay nito, palasyo. Halika, bahay nito napakalaki. Ano bang size ng pintuan ninyo? Hindi ko po alam, aray ko. Pero ano kikita mo naman yon? Siyempre, malaki yung bahay nyo, kaya siyempre malaki ang pintuan, ano? Pag maliit naman ang bahay, maliit lang rin. Pangit nga naman tingnan, no? Opo. Liit ng bahay, tapos laki-laki ng pintuan, Dapat ano? lahat pintuan na lang. Tama ka, Madam Reyna. Tama ka, Madam Reyna. Sa inyo, ilan ang pintuan nyo? Up and down yung bahay nyo, ano? Ilan yun? Ano po, dalawa lang. Dalawa? Dapat dalawa lang. Walang pinto sa taas? Meron po. Ano? Ilan ba? Kasama ba ano? Oo. Kwarto. Oo. Hindi na kwarto. Maraming kwarto yun eh. Ano? 1, 2, 3, 4. 4. Opo. Dalawa sa baba, dalawa sa taas, ano? Opo. Okay. Pero yung mga kwarto. Yung mga kwarto naman, yung mga nabibili na lang na pintuan dyan sa hardware, marami nun, ano? Oo, yung sa hardware. Sa kusina, ganun din, ano? Pero sa front door, yan yung importante yung... Yung pinaka-main door po, talagang ano yun. Oo, medyo magaling-galing, ano? Oo, baka makahanap pa tayo dyan mas mura-mura, ano? Meron po tayo pupunta dyan, mura. Mas mura-mura. Kisa doon sa ina-expect natin presyo, ano? Okay, Kuya Jun. Diyan ba si Rowena? Sa school na po. Sa school na? Di nyo na inabutan? Hindi na po. Talaga, ha? Pati yung dalawang bata, yung dalawang kambal. Wala na din po. Sa school na rin. Okay. Andiyan po yung nanay. Dumating kanina, galing sa diet po, sa pinapasok ang trabaho. Ganun. Usapin natin, Madam Reyna, yung nanay. Makikilala natin. Thank you, Kuya Jun, ha? Thank you po. Salamat, mabuhay ka, ha? Okay po. Usapin natin yung nanay ni Rowena, nandito raw, umuwi, galing trabaho. Ito kasing nanay ni Rowena, pumapasok sa bahay. At yun ang tanging paraan na isip nitong nanay ni Rowena na para mabuhay silang mag-iina, pumapasok na kasambahay. Kaya kausapin natin, tawagin natin. Tao po. Ano po yun? Ay kayo po ang nanay? Opo. Kayo po ang nanay ni Rowena? Nagmaga po. Anong pangalan po nila, Nay? Ako po si Lorena. Lorena po. Lorena, Rowena. Uy, may rhyme, no? Opo. Si Nanay Rowena. Kumusta kayo? Mabuti naman po at Oo. Ngayon lang namin kayo nakita rito. Opo, kasi nag-acquaintance po yung aking dalaga. Si Rowena. Opo, kaya umuwi muna po ako saglit. Opo. Kasi kailangan nila yung pinansyal kahit konti lang po. Opo. Tapos yung kambal din po inaalala ko, makita ko man lang. Opo. Kasi minsan, Matagal ba kayo hindi nakakauwi? Pag kayo nasa minsan lang trabaho? po, sa isang buwan po, dinadalaw ko lang po sila. Sahod po ako. Madalaw mo Kaya, sila. opo. Oo. Kasi po, ang hirap talaga ng buhay namin. Mm-mm. Salamat nga po ako at natulungan niyo po kami. Mm-mm. Matagal na po namin yung minimiti. Mm-mm. Dati po, sabi ko, sige lang. Dati na yung araw, may maawa sa atin. Mm-mm. Sabi ko, dasal lang tayo. Saka kahit mahirap, minsan, wala kaming ulam. Manghanap kaming gulayin. Tinda kami sa bayan. Saging namin, binta namin, nagawa kong walis kami, mag-iina, mas gabi, nagagawa kaming walis. Para pag may order, pupunta na lang yung bibili. Yun, tapos nadalas po ninalako namin. Kasi tapos wala pa kaming sakyan. Walang biyahe, ano? Lalakad pa kami ng layo-layo eh. Minsan grabing init. Naiyak-iyak na si Kambal sa init. Oo. Hirap talaga. May pambili na ng pagkain, Tapos tigas. pag nandito naman ako, kung sino dyan magpa-extra, kasama ko ang Kambal. Talaga, ha? Pag ipag-uwi namin, Naglalabada. Opo, taga-Banlaw sila. Oo. Tapos pag may nagkuha sa amin doon na, mag-ano kami ng damo. Maggamas. Yung dalawa, taga-hakot yan. Mm. Rowena.
Magaling din po yan. Gagamas din. Po, nagagamas po yan sa ano, sa pinyasan. Oo, talaga. Taniman ng pinya. Po, para magkapira lang po. May pambili ng pagkain kayo. Kasi naman po yung asawa ko, hindi na kami naalala. Ah, Mula pa nang nagbuntis ako dyan. Kanino? Iniwan na po Kay Rowena? kami. Opo. anang ipinagbubuntis mo si Rowena? Si Kambal po. Si Kambal. Pinagbubuntis ko pa lang, iniwan na niya kami. Ah, talaga Hindi ha? na siya nagpadala. May pamilya na ba? Sabi, mayroon na, may anak ng iba. Ah, okay, okay. Ayun ang masaklap na kapalaran ng mga minsan ng pag-aasawa talaga, tsambahan, no? Minsan swerte, minsan hindi, no? Kaya itong si Madam Reyna ay talagang mapili na sa pag-aasawa ngayon, no? Pero dalaga pa naman ito, wala pa itong asawa. Sabi nila, Pero nakikita kasi ni Madam Reyna yung kahirapan ng buhay ng mga may asawa. maganda to si Ma'am Rina, kaya makakahanap to ng forever. Ah, ganun ba? Di naman. Di naman. Sana makahanap nga naman. Sabi po nila, pag maganda daw, may forever. Oh, walang ganun. Depende sa swerte pa rin, no? Siguro, sa Depende palad sa po. swerte pa rin, sa guhit ng palad pa rin, di ba? Oo. Ilan taon na ba kayong hiwalay ng asawa nyo? Ano po, magpo-14 na sa December. Ha? Magpo-14 years na sa December. 14 years. Kasi iniwan niya ako, buntis ako kay Kambal eh. Tagal na pala, no? 8 buwan na sa tiyan ko si Kambal nung iniwan niya kami. Okay, okay. Tapos, yun. Okay. Nanay Lorena, ilan taon na kayong pumapasok bilang kasambahay? At iniiwan nyo ng ganito yung pamilya mo, mga anak mo. Tagal na din po. Ha? Kasi paminsan-minsan pag kaya na po nilang ang sarili nila, nagkapasildo ko tapos dinadalaw-dalaw ko lang sila. Oo. Pag kaya na nilang kumain mag-isa, iniiwan mo na. Ay po, basta mag-iingat kayo lagi. Katulad nito, iniwan mo nga sila pero sa ganitong kalagayan naman ng bahay nyo. Naalala ko tuloy si Rowena nung minsan gabi, nag-forward sa akin ng picture yata, no? Na yung paanan nila ito, oh. Iyan yung paanan nila, oh. Na madudukot na yung paanong magkakapatid dyan, oh. Di ba? Oh, ayan, oh. Natanggal nga Natanggal daw, oh. Di ba? I-report naman yun sa atin ni Rowena. Magmamalay ka, wala ka ng anak, nadukot na. Talaga po, Diba? maski po nasa trabaho ako, sila ang inaalala ko. Ilang luha na tinutulo ng mata ko. Oo. Kasi mahirap talaga na iwanan ko sila, ang lilit nila. Talagang iiyak talaga ako doon. Kaya hindi ko na talagang dinadalaw ko sila paminsan-minsan kasi. Oo. Kikausap ka dun sa amo mo. Buti na lang nakakaunawa naman yung mga amo ko. Ang iba hindi, nagagalit sila. Ah, ganun? Kasi sabi nila, naghanap ka ng trabaho, tapos uuwi ka. Paano kung nasa abroad ka? Hindi ka makakauwi. Kahit pinapaliwanag mo na mga anak mo Talagang luluha talaga ako doon. Oo. Talagang ang hirap na dinanas namin, grabe mula nang maliliit sila. Tapos yung mga kamag-anak nila, sa amin, hindi kami tinutulungan ng aming mga kailangan. Talagang solo kayo, no? Parang proud pa sila na magkabit yung ama nila. Ama ng anak ko. At sabihin pa, maganda yung yung kabit ng papa nyo. Sana yun ang ina nyo. Grabe naman. Tapos sasabihin, mga anak ko pa, original na anak ng asawa ko, sabihin, mas maganda yung kabit ni papa mo, may anak na doon. Kailangan ba yung sabihin? Ang sakit talaga. Sa mga anak mo, no? Buti na lang po yung mga anak sabi ko, naunawain yung mga anak ko, lalo yung Kambal. Sabi ni mama, hayaan mo mama. Huwag ka na ngayon ma-stress dyan at lalaki din kami. Kami ang bahala sa'yo. Sabi ng mga anak mo. Opo, talagang maunawain si Kambal. Naiiyak kayo pag naalala nyo yung pinagdaraanan nyo, no? Pag kayo naalala ko po yun talaga ay hindi ko mapipigilan. Oo nga. Normal sa isang nanay na tulad mo na ginagawa ang lahat, no? Ayo po. Para mapabuti lang ang... Kung iba-ibang babae, hindi makakatiis ng kanyan. Marami na ang mahanap rin ng lalaki. Oo. Pero ikaw talagang sa mga anak mo lang lahat. Opo, sa anak ko talaga kasi inisip ko, anong mapapala ko doon kung hahanap ako ng isa pa?
mamaya iwanan din ako uli. Oo. Magpapahiya ako. Tama. Tapos mamaya, anon pa yung mga anak ko, may babae pati ang mga Oo, anak. correct. Oo. Yun po ang akin. Nadasal ko na sa Diyos, sabi ko, Panginoon, alisin mo na po yung sarili namin, sa sarili ko na pangailangan ko. Oo. Alisin mo, wag mo iparamdam sa akin yun. Oo. Ikaw lang ang sumama sa amin. Samahan mo kami sa hirap at ginhawa. Yun lagi ang panalangin ko sa Diyos. Sabi ko. Kaya salamat talaga, nagpapasalamat talaga po ako yun na tagpuan nyo kami. Oo. Alam mo nung mag-message sa akin yung parang kasister sa Born Again sa church na Rowena, naawa ako nung pakita ni Rowena yung kalagayan nila. Kaya agad-agad kinabukasan pinuntahan ko sila rito. Nakita ko nga ang kalagayan. Sabi ko, ay salamat. Narinig na ng Panginoon aming May mga nilapitan na ba kayo before? Opo, kaso matindi talaga ang hadlang. Yung nanay mismo niya, mga hipag ko. Ayaw nila kami makita na kumandama lang ang buhay namin. Kaya ito, nilihim namin sa kanila kahit ang iba nakakaalam. Sabi ko, ayaw ko na malaman nila. Kasi para sa inyo yan. Saka na lang kung halimbawa. Kaya salamat po Kuya Ipon dahil buong tapang mong pinagbigyan ng aming kahilingan. Para sa mga anak ko talaga po. Tuwang-tuwa po ako talaga. Nagagalak ang puso ko talaga na. Ngayon po ay nakikita ko ng pag-asa ng mga anak ko. Maraming salamat po lalo na sa mga nagtulong sa amin. Maraming salamat po. Ate Lorena, ang pasasalamat po natin una sa Diyos. Pangalawa doon sa mga taong ginamit niya. Kasama na po kami doon. Lagi po sana kayong gabayan ng Panginoon. At ang magagawa lang nating bilang ganti, sabi ko nga, Madam Reyna, no? Yung ipagdasal natin yung mga taong tumutulong sa atin. Yung mga nasa abroad, especially si Ma'am Cristina Baltasar, no? Of USA. Thank you po, Ma'am Cristina Baltasar. Gabayan ka po lagi ng Panginoon at bigyan ka ng kalakasan. Sana lagi kang malusog at malakas. Maraming salamat po talaga. Sila yung ginagamit ng Diyos para yung tulong ng Diyos para sa inyo makarating. Kami naman ginagawan tulay. Gabayan po lagi sana kayo ng Panginoon para marami pa ang iyong makita na katulad namin. Salamat Ate Lorena. Nagluluto ka ba? Opo. Na tayong magkwentuhan na kung ano-ano. Naiiyak na rin ako sa iyo. Dadala ko sa kwento mo. Sa iyak mo. Oo. Anong niluluto mo? Matula akong marong kumpila nga ito eh. Okay. Kakainin ng mga karpintero. Lutuan ko Okay. Oo. Magkano bang sahod mo bilang katulong? 6,000 lang po ang aking 6,000. sahod. Okay. Tingin mo, kasya naman. Siyempre sa panahon ngayon, hindi. Hindi po. Pag marami ka, may bibilhin ka ng gamit. Minsan, ubus na agad. Lalo siyempre, 3 anak mo nag-eskwela, no? Isang college, Ang kailangan 2 high school. Opo, talaga. Pagkain nyo pa. Opo. Pag may pasok sa eskwela, hindi naman pa pwedeng pupunta sa gubat yung magkakapatid para maghanap ng paninda, Pag walang pasok gulay. lang po. Opo. Siyempre, dapat mag-aral din sila, no? Ay, opo. Kaya po, grabe talaga ang pag-aalala ko. Sabi ko, Nag-aalala nga kami dyan ni Madam Reyna, yung kambal babae, tsaka si Rowena dalaga ba? Naglalakad sila ng pagkalayo-layong lugar. lalo na paggabi po. Nag-aalala po ako sa kanila paggabi. Kaya nga, walang ilaw yung Gabi biyahe. wala pa sila. Anong ginagawa wala kang siyempre, wala kang magawa at wala ka naman dito. Sasakyan, pati. Hirap din Tsambahan lang po kung may maawa sa dumadaan Yung na nakamotor. tricycle. Motor. Sasakay sila. Okay. Minsan, hindi pinapasakay. Sabi ng anak Sulakad sila. Sabi ng anak ko, Mama, balang araw, kung makapagbili tayo, pasasakayin ko sila. Sabi ni Kambal. Sabi ko, tama, yan anak. Na yung natatanggap natin na kaunting tulong, minsan mayroon wala. Pagdat may araw, sabi ko, pag dumating ang araw na mayroon na kayo, tumulong kayo sa kapwa nyo. Para yan sabi mo sa kanila. Opo, yan ang pinapaano ko sa kanila. Lalo na niya, sabi ko talaga. Babait ng mga anak nyo, ang sisipag, no? Lagi po ang pinapaalala ko sa kanila. Sana balang araw makatulong din kayo sa kapwa nyo. Yung mga nangangailangan. Kaya po.
Sabi po ang talaga, ang aming pinagdadaanan. Lutuan nila, ni nanay. So, kapag tulad ngayon nanay Lorena, maulan, Opo. mahirap ang panggatong, no? Pero pag wala pong ulan, Oo. naghahanap kami ng gatong. Oo, Para po, yan ang hirap ano, sa... Mm-mm. mahirap talaga pag tag-ulan, ang hirap ng gatong. Oo. Papatuyuin mo pa kung mabasa. Sinong magkakapatid? Napuntang yung, gubat? pag nangahanap sila ng gulo yun, pati na mga kahoy, kasama na din po. Oo. Kaya po, sabi niya na ang gagaling naman talaga nitong mga magkakapatid. Malalaki na at ano. Di sa nga nung pumunta kami rito, si Rowena ang may pasan-pasan ng mga kahoy na panggatong. Yung kambal naman may daladalang gulay o inyog. Sabi nila, talagang yung mga bata dyan, sabihin, ang galing na, lalo pag nakita si Tutoy na nagkudkod ng nyog, nagkayod. tapos nagbubunot ng nyog, sabi na, ako to, hindi ko kaya yan. Sabi ko, ang galing-galing, sabi naman yung mga kaedad nila, ang galing naman ninyo, kami di kayo marunong yan. Ba talaga yung batang nabuhay sa hirap kaysa dun sa batang nabuhay sa sarap. Magkaiba Tapos yun. pag may saging kami na hinog, sabi ni Tutoy, Mama, babananak yung ko ito. Ang galing niya talaga magawa ng banana Q. Banana Q. Ni Kambal, oo. Diba? Si Rowena, silang tatlo yan, tulong-tulong pag nagagawa ng paninda dyan. Si Rowena dati, hanggang ngayon, magaling yan magawa ng hotcake. Nilala ako din ng Kambal. Sama-sama silang tatlo. Sabi bilhin na po kayo. Saludsud ang tawag dito sa amin. Saludsud, sa Bicol, saludsud. Yung arena po. Pagka nasa subdivision ka, tawag yan hotcake. Hotcake po. Pag nasa barangay ka, saludsud. Saludsud. Di ba, Madam Magaling Reyna? yan, magaling yan. Kaya gusto namin magkaroon uli ng kahit Saludsudan. na tindahan. Okay. Para doon sa magkakapatid, ano? Kapag sabi ko, sana magkaroon tayo ulit ng tindahan. Kasi Dati meron kayo dyan. meron po dati kaso pag may nagsabi na, punta kang Maynila, may hanap trabaho. Punta na ako, ano pabayaan ng aking kasi pasok sila ng pasok. Wala naman nagbubukas. Ay, okay. Yung sa nabulok na yung aming tindahan. Yung maliit na napabayaan tindahan. ako. Okay. Kaya pangarap din namin pa uli na magkaroon kasi minsan nagluluto-luto po kami. Yung mga nilulutong pagkain, ano? Tapos, Tama. kunting yung tinda sa loob ng bahay. Tama. Pangarap din na po namin talaga yun. Sabi, Masyadong mausok, ano? ay, opo. Kasi basa yata yung Opo basa naman. yung... Nagulan po kahapon. Kaya nga, ano? Nagulan po kahapon. Oo.